expecting from your daughter, sabi ko, but ayoko pong mapahiya ang pangalan mo sa buhay ko. Amen. Lagi ko po yung sinasabi sa Lord. Kasi yun yung prayer ni Daniel. Do you remember, Kuya Ronald? Amen. Yung prayer ni Daniel, di po ba? Ayaw niyang mapahiya ang gawa ng Panginoon sa buhay niya. Amen. Because all those persons surround him is naniniwala na anak siya ng Panginoon, ng tunay na Diyos. Amen. So yun po yung prayer niya. So lagi ko po yung sinasabi, Lord, huwag mong hayaan na mapahiya ang pangalan mo sa buhay ko ngayong gabi. Amen. Amen. And glory to God po kasi binigyan niya lang po ang tatlong letters or words na kailangan po natin tandaan. Amen? Yes. Ano kaya yun? Yung A? In short, a Christian must walk with ABC. Amen? With ABC. Sabi ko nga kanina sa testimony, may ABC din tayo. Amen? Ano po kaya yun? Amen? Accept that we are a sinners. B, believe in the Word of God in Christ alone. Amen. God bless us. Amen. Sino mga po ang bahala? Amen. Sino po na-bless? Amen. Amen. Sino nagsabing amen, yun ang unang bibigyan ng pagkakas. Lakas mo, bro. Salamat siya. Bro. Amen. Galing. May naunang nauhuli talaga. Hindi, sabi talaga, puri ng Panginoon sa buhay ng Sister Des at ni Brother Marlon talaga. Napakaganda ng mensahe nila sa gabing ito. At kung titingnan po talaga natin, nung nagsisimula tayo para tayo sa Nicodemus, ay nating, we don't believe what we don't understand. Pag di natin ma-explain, hindi natin maintindihan, hindi tayo maniniwala. Parang nangyari kay Nicodemus dyan, hindi niya kaya explain yung sinasabi sa kanya ni Jesus Christ. Kaya hindi siya makapaniwala. Paano mangyayari yun? Sabi niya, pwede ba akong bumalik sa tiyan ng nanay ko? Di ba? Para sinasabi niya gano'n. Siya talaga, intellectual. Amen. Parang worldly talaga, intellectual ang isip niya. Pero si Lord, sinasabi niya na spiritual. Pagiging born again po, lagi pong sinasabi ni-reveal ni Lord kay Brother Francis po yun. Yung pagiging born again po, dapat mamatay po muna tayo sa sarili natin. Di ba po? Amen. We should die for ourselves, yung mga kasalanan natin. Sabi nga, pag nilubog tayo sa water baptism, the old has gone and the new has come, di ba? Sabi sa 2 Corinthians 5:17. So, dapat po, sabi nga natin, pag Christian ka na, dapat maliwanag ka na. Di ba? Di ba? Pag Christian ka na, nag-shine ka na. Di ba? Patay ka na. Patay ka na, di ba? Pag Christian ka na, kailangan maraming tao. Yung mga tao yun, nagtitipon-tipon dahil nakikita sa'yo na yung glory ng Panginoon na isi-share mo sa kanila. Di ba? Pag Christian ka na, parehas na tayo ng pangalan. Bago yun, bro. So, napakaganda po talaga. Namin tayo ng Panginoon sa atin sa gabi ito na talagang kung titignan natin na huwag tayong puro head knowledge nga. Sabi ni Sister Des kanina, puro head knowledge lang na kuha lang tayo ng kuha, na dapat ipamuhay na natin yung salita ng Panginoon na sinishare din natin. Diba? Hindi puro sinishare mo lang galing sa isip, di naman nakikita sa sarili mo, diba? As a Christian, dapat lumalabas sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Dahil doon po natin malaman talaga na nananahan sa atin ng Holy Spirit. Hindi lang po through sa water baptism, kundi spirit baptism na rin po. Dahil sa pag-manifest sa atin ng Holy Spirit, is talagang makikita ng mga tao na talagang nakita sa iyo na malaking pinagbago mo, malaking nabago sa iyo, at nakikita nila na lumalakad ka na ayon sa kalooban ng Panginoon. So, yun lang po. Amen. Sino pa yung malakas na nag-aiming kanina? Nag-i-echo eh. Ayun ba ako? Nag-i-echo bro. Nag-echo. Ako pala yun. Amen, glory to God po sa buhay ng mag-asawa. Pwede pala yung ganun, ano? Tag team. Susunod, sama namin si Daniel. 3 kami. Nagtatambo rin sa gitna. Amen, glory to God. At puri ng Panginoon, talagang, ano nga, sabi, pag kinasal daw, magiging isa. So, kanina talaga makikita mo yung blending nila.
Si Brother Marlon nagsasalita, siya tigasulat. Hintay ko magsulat ulit si Brother Marlon, hindi nagsulat. Amen, amen. So, pero yung pala behind that message, talagang nandun yung pinupush pala ni Brother Marlon si Sister Desiree. And I believe hindi napahiya ang Panginoon sa gabing ito. Sa kanya lahat ang kapurihan. Amen, talagang nandun. Ano po, dadagdag, ano na po, nakita ko lang po kasi nung ko pa rin iniisip yung 3-8 niyan eh, yung sa ano, yung sa The Wind Blows, pupunta siya, ganun din daw yun. Kanina parang ni-reveal ni Lord sa akin, ano daw po pala yun, yung parang tayo, no? May nagbago. Pag sabi nga, pag patay ka na, lagi nang ginagamit yung patay ka na. Nandun kayo, dagdag ko na lang, nandun kayo sa NLD na nakataang linggo, si Brother Francis yun na naging tema. Patay ka na. May tawanan sa likod. Kasi nakabarong. Si nanay. Ready. Cut. Kaya pala tawa ng tawa. Pero namumula na sila. Pero pakitawa kasi nakabarong nila. Ganun. Praise God, cut yun. Pero puri ng Panginoon. Ano? Ayun nga po pala. Pag Christian ka na pala, kapangalan na niya, ano na raw tayo, kasi may mga bagay kasi na mahirap baguhin eh. Sa sarili mo lang. Halimbawa lang siguro yung pagiging, sabihin na nating, manginginom. Kung sa secular world, siguro magiging rehab. Isarado mo yan sa isang kwarto, wag mo patikimin ng pakitaan ng mga commercial ng beer, gano'n, para mabago siya. Merong proseso. Hindi katulad ng sa spirito ka o sa pagiging born again, tumanggap ka sa Panginoon, tiniyakap mo siya bilang Diyos at ay pagligtas mo, magugulat na lang sila, di ba dati manginginom yan? So makikita mo yung bagay na nabago sa'yo na hindi mo dinaan sa proseso ng pisikal na mundo. Di ba? Yung mga bagay na nabago sa atin, kagaya ng sabihin na natin na chismosa noon, chismosa. Kung gusto mong baguhin yung pagiging chismosa ng isang tao, siguro ikulong mo sa kwarto yan. Wag mong ilapit sa mga kakilala nila. May process na gagawin. So makikita mo in physical view, in physical details, kaya naging di chismosa yan kasi binartuli na yan. Diba? Kaya hindi na umainginom yan kasi talagang binugbog ng tatay niya yan. Pero pag ikaw tumanggap ka sa Panginoong Jesus bilang Diyos at pagligtas mo, wala yun. It will just manifest on you kasi mahal mo si Lord. Magiging mababago yung pagsasalita mo, mababago yung mentalidad mo, mababago yung pamumuhay mo na hindi nila maintindihan ngayon. Paano kaya siya naging ganun? Saan kaya pinarehab yan? Saan kaya binartuli na yan? Sino kaya yung naging niyan? Kaya ba't naging mabago lalo na? Di ba may sinasabi, ako dati, ganito ako, ganun ako, babaero ko, whatever. Pero ngayon talaga, ginagamit ng Panginoon malakasan pala. So, yun yung hangin na hindi mo alam paano nangyayari. Hindi mo alam kasi takbo ng Panginoon yun eh. Yung Holy Spirit na nagdidwell sa atin. Correct me if I'm wrong, pero yun po yung pagkakaintindi ko kanina nung tinuturo ni Sister Des na ganun pala siya. Nagmamanifest yung Galatians 5:22, tama po ba? Yung fruit of the Holy Spirit sa'yo, na hindi mo naman ini-exercise. Pag tumanggap ka ba sa Panginoong Hesus, sasabihin mo, kailangan maging lovely ako? Kailangan maging joyful ako? Kailangan maging mapagbigay ako? Hindi naman siguro ganun, di ba? Nagmamanifesto lang sa'yo. Kung noon, pag umaten ka sa church, natutulog ka. Ngayon, gising ka na. Amen? Nakikinig ka na sa church, nakikinig ka na sa preacher. Ba't nagtawanan kayo? Kasi excited ka sa word. Hindi katulad noon na talagang andyan na naman. Late ka na dumating, aga mo pa umalis. Pag nandyan na yung offering, nasa CR ka na. Dati ganun tayo noon yun. Pero ngayon hindi na. Kasi gusto mong magbigay, gusto mong makinig, gusto mong mabless. Amen po? Yun po yung parang nakita ko kanina doon sa kasi matalinhaga talaga yung 3:8 Tama po ba, Brother Francis? Medyo umaano siya eh. Pero yung flow talaga ng Espiritu sa buhay natin, hindi mo rin maintindihan. Pero tingnan mo yung sarili mo ngayon. Iba ka na noon, iba ka na ngayon. Amen? Yun lang po siguro madadagdag ako. Sa kanya po kaparihan. Meron pa po ba? Nag-amen. Meron pa po bang malakas na nag-amen kanina? Lalo si Brother Roland Dan. Amen? Turuan na. Bro, kakamot na.
dati po yung born of the Spirit, talagang hindi ko po maintindihan yan. So, bago po lahat po rin po ang Panginoon sa buhay ng mag-asawang Brother Marlon at Sister Des. So, yung dati po yung born of the Spirit, talagang hindi ko maintindihan. Sabi ko nga kay Lord, ano ba yung born of the Spirit? Sabi kasi dati, parang yung born of the Spirit daw, kapag yung nag-holy laughter ka na, yung nagsisinging tongues ka na, sabi nga. Pero purihin ng Panginoon, dahil sinabi nga kanina, na-explain din kanina na pag naramdaman na daw yung Holy Spirit na kumikilos sa buhay mo, tulad nga yun, yung binago ka na, yung conviction ng Holy Spirit na nararamdaman mo na. So, yung pala yung born of the Spirit. Tsaka yung water, baptism yun, di ba? Yung sa water. So, ang pagkakalam ko dyan, acceptance muna ng Panginoon, tapos born of the water, tapos yun yun, born of the Spirit. So, kailangan po. Amen. 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 Meron pa po ba bago natin bigay kay Brother Hope? Yan. Amen, 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 amen. Kala mo eh. Kala ko kay Brother Pans. Sa'yo muna. Muna eh. Bago natin bigay kay Brother Hope. Kung kay Brother Christian is, yung sa pangalan pa lang niya is Christian na Amen. talaga. Sa akin naman na Hope ang talaga. ating hope ay nasa atin. Amen. Amen talaga. Praise ka. Dati kasi hindi ko rin maintindihan yung born again na ganyan. Pero ang talagang tunay na born again talaga is yung si Lord na ang nakikita sa buhay mo, naglo-glorify sa buhay natin. Sabi nga, whatever we do, whether we eat or drink, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. At lahat ng nangyayari sa ating buhay, only to glorify His name. Amen. Yun lamang. Amen. 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 Meron pa po ba? Mga sower. Yung mga sower. Bago. Sa tabi ko. Amen. Sister Keely? Wala ko yun, reverse. Hindi po, yung, ang tawag dito, di ba po yung kay Nicodemus nga po, nakakatawa lang kasi pinakita sa akin ng Panginoon yung illustration ng kung paano mag-isip ang isang, ang tao na walang spirito ng Panginoon at saka yung tao na may spirito ng Panginoon. Tayo, napaka-bless po natin kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na yung mga spiritual na bagay, pinapaunawa niya po sa atin. Tapos yung katulad nga po ng sa born again, yung pag nakakausap mo yung mga tao, nararamdaman nila yung pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. Tulad din po yung, katulad nga po na nagpamanifest yung spirito natin, Panginoon. Nila po. Amen. 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 Parang hindi ka tumitingin sa akin. Ayaw ko tumingin sa akin. Ayaw ko pa tingin. Bro, nakatutok na sis eh. Hindi. Sabi nga po ng mensahe na po ni Ate Des, accept, believe in Christ. So, pinakita po dito na talaga kung yung mga kasi, parang si Nicodemus is isang example ng kung sa panahon natin is mga unbeliever. So, which is kahit anong gawin ay parang hindi talaga nila makukuha. So talagang ang ating Panginoon ay siyang pinakamakapangyarihan at talagang dinadaan niya tayo sa mga parable ba, yung mga talinhagang mga na talagang yung mga tumanggap sa Kanya talagang naniniwala sa Kanya, yun lang ang talagang makakaunawa ng bawat bibitawan ng ating Panginoon. Kaya yung kung merong halimbawang dumating man instances na tayo ngayon, believer na tayo na may mga doubt or something na nangyari, yung pagka mapapatunayan natin na talagang believer na tayo, pag may gagawin tayo, tapos parang biglang may magsasabi ka agad sa'yo na wag, na ganyan. So, ibig sabihin talagang mayroon ng Holy Spirit talaga is inaano ka na kumikilos sa buhay mo
So doon mo malalaman na unti-unti tinuturuan ka ng Panginoon na talagang sumunod sa Kanya.